Alam nyo ba kung bakit nagbubulaklak ang mga spring onions or sibuyas? Hello mga ka-agri! Sa video na to, pag-uusapan po natin yung mga factors kung bakit nagbubulaklak or nagbobolt ang mga spring onions or sibuyas. Pangalawa, ano po yung prevention na pwede natin gawin para maiwasan yung pagbubulaklak? Pangatlo, ano yung gagawin natin pag nagbubulaklak yung mga spring onions or sibuyas? Coming up. Pag nakita nyo na po yung inyong mga spring onions or yung mga sibuyas ay nagkaroon na ng bulaklak, ibig sabihin po, nag-shift na siya sa pagpuproduce ng mga bulaklak at mga seeds. Instead na mag-produce siya ng malalaking bulb. Sa sibuyas, dapat ganito yung kanyang magiging laman doon sa ilalim ng lupa. Pero pag nagkaroon na ng bulaklak, ibig sabihin, lahat ng kanyang plant energy, yung concentration ng growth niya, dito na po mapupunta. So, mangyayari po doon, hindi nalalaki yung mga bulb ng sibuyas. Pero sa spring onions, hindi naman siya ganun ka big deal kasi hindi naman talaga siya nagpapalaki ng bulb. Ang problema lang, hindi na siya magsusuwi, no? Hindi na dadami yung inyong spring onions kasi nga nandito na yung kanyang concentration. Sa spring onions, ang in-harvest po natin dahon. Kaya mga bulb yung kailangan natin paramihin para marami yung mga dahon na ma-harvest natin. Pero sa sibuyas, ang in-harvest natin yung bulb. So yan po yung pinapalaki natin dun sa lupa. Ito pong bulaklak na to, makikita natin sa pinakagitna ng ating tanim ng spring onions or ng sibuyas. Yan, isang piraso lang. Para siyang naging pinaka-stem kasi nasa gitna siya. Tapos matigas yung kanyang katawan. So bawat isang bulb or isang suwi, isang ganito, isang bulaklak yung napoproduce niya. Kung titignan natin itong gitna, yan, ito yung nagkakaroon ng bulaklak. Yan. So hahaba siya, tapos tutubo ulit yung panibagong dahon. Pero pag walang tumubo na dahon, nagkaroon ng bulaklak dito sa dulo, titigas na yung pinakagitna, nasa flowering na siya, nagbolt na yung tanim ninyo. So ito po yung tanim naming spring onions na nagkaroon po ng bulaklak. So ngayon pag-usapan natin yung mga factors kung ano po yung nakapag-contribute para tubuan siya ng mga bulaklak. Una, yung planting materials. Yung sibuyas po ay biennial plant. So ibig sabihin, 2 taon lang yung kanyang life cycle. So ginamit natin planting materials. Yung sibuyas po mismo, ang nangyayari po dyan, sa pangalawang taon niya, posibleng lumabas yung mga bulaklak. Sa spring onions, depende siguro sa variety. Kasi may mga variety po na matagal magbulaklak. So nakakakuha tayo ng mga planting materials. Pero may mga variety rin na mabilis magbulaklak, mga 2 taon lang. Hindi na natin nakukunan ng planting materials. Pangalawang factor kung bakit nagkakaroon ng bulaklak yung ating spring onions at yung sibuyas, yung stress. So dahil po yan sa extreme temperature, pwedeng extreme cold or extreme heat, yan po yung nagtitrigger sa tanim para mapunta siya sa survival mode. Kaya ang tendency nun, magpuproduce siya ng bulaklak para makaproduce siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Yan po yung nature ng mga tanim. Yung fluctuation din ng climate, nakaka-apekto rin yan sa pag-produce ng mga bulaklak. Pagka pabago-bago yung panahon, mainit, malamig, mainit, malamig, mainit, malamig, diyan po nagtitrigger yung defense mechanism ng mga tanim para mag-produce siya ng mga bulaklak. So yan po yung nangyayari dito sa lugar namin nung mga nakaraang buwan. Ganun po yung panahon dito sa amin, mainit, tapos uulan, tapos iinit ulit, tapos uulan. Kaya ganyan po yung nangyayari dito sa mga tanim naming spring onions. Yung sobrang tubig, ang mangyayari naman doon, mamamatay yung ating tanim kasi mabubulok yung katawan niya. Lalo na po pagka nababad sa tubig ulan. Kaya yung mga nakatanim po doon sa aming garden, sa ground, yun po yung nasira nung sunod-sunod yung pag-uulan dito sa aming probinsya. Yung mga natira lang, itong mga nakatanim sa container kasi nga naka-elevate siya, hindi siya inabot ng baha. Ito naman po yung mga prevention para maiwasan natin yung pagbubulaklak ng ating mga tanim na spring onions at sibuyas. Kung magtatanim tayo as much as possible, yung seeds yung gagamitin nating pangsimula para mas mahaba yung kanyang life cycle. Then pangalawa,
I-check natin yung label dun sa packaging kung anong buwan siya recommended na itatanim para maiwasan niya po yung mga extreme na condition ng panahon. Ngayon pag-usapan natin kung ano yung gagawin kapag ka nagkaroon na ng bulaklak yung ating mga tanim na sibuyas or yung mga tanim nating spring onions. Number 1, pwede natin siya hayaan lang. Itira nyo yung bulaklak na yan. Hayaan nyo po siyang mag-bloom. Hayaan nyo siyang dumami. Kasi itong mga bulaklak na to ay nag-attract po ng mga pollinators. So, pwede siyang maging natural insect attractant. No? Dadami yung mga beneficial insects dun sa inyong garden. Kaya lang, ang downfall nun, hindi nyo na ma-harvest yung bulb ng sibuyas. Kung sibuyas yung nakatanim kasi hindi na lalaki yung pinaka-bulb niya. Kung sa spring onions naman, hindi na siya magpuproduce ng panibagong bulb. No? Kasi nag-concentrate na siya dito sa bulaklak. Yung iba, pinuputol nila or kinakat nila yung may bulaklak. Pinuputol nila dito sa puno. Pero wala na po magagawa yon, late na siya. Kaya may epekto na po yon sa paglaki ng bulb dun sa lupa. Ang pwede pa natin gawin, pwede nyo siyang i-harvest na. Bunutin nyo na po yung tanim. Kung sibuyas siya, kahit hindi siya fully developed, malaki pa rin yung kanyang bulb. Hindi nga lang tulad sa talagang full grown na sibuyas. Pwede pa rin natin siya lutuin. Ang problema lang doon, hindi siya tatagal. So kapag in-harvest nyo na, kahit i-air dry nyo siya, tulad ng pag-process ng pagpapatuyo ng sibuyas, hindi na siya tatagal. Mabilis po siyang mabulok. Mas maganda doon, gamitin nyo na siya. Kung marami naman kayong tanim na nagbulaklak, hindi naman advisable na lutuin nyo ng sabay-sabay. So pwede nyo siyang i-dehydrate. No, may proseso po yun, i-dehydrate nyo siya para ma-store nyo siya ng mas matagal. Yung isa pa na pwede natin gawin pag nagsimula na magbulaklak yan, hayaan nyo na lang siya mag-matured, hayaan nyo siya na mag-produce ng mga seeds para may makuha tayong pantanim in the future. So yun, unang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng parang bukol na maliit, tapos yun, magiging ganito, lalaki siya ng konti. Tapos hanggang sa magbuka na yung mga bulaklak. Yan, tulad nito. Sa sibuyas, iba rin yung itsura niya. So kapag nangyari yan, hayaan nyo na lang siya kasi nga nag-attract siya ng mga beneficial insects, mapaparami natin yung pollinators, makaka-apekto siya sa pag-increase ng production ng inyong mga gulay sa inyong backyard kitchen garden. Ang ginagawa kasi namin dito sa mga spring onions ay cut and grow. So pinuputo lang namin, kukuha lang kami ng mga dahon na gagamitin sa pagluluto. Tapos hinahayaan na namin siyang tumubo ulit. Kaya makita nyo putol-putol yung mga dahon. Itong isa na to na pabayaan namin dun sa isang site or isang area dun sa aking garden. Kaya naapektuhan siya nung pabago-bago ng panahon. Kaya nag-trigger yung kanyang pagbubulaklak. Pero kung mapuputulan natin, tulad nito, feeling ko hindi siya aabot sa pagbubulaklak. Kasi nga mapuputol natin yung pinaka-center. So, tendency nun, dahon yung kanyang itutubo. Sana po nakatulong yung information na to tungkol sa pagbobolt or pagbubulaklak ng mga spring onions at ng sibuyas. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. At sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!